Alright, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at saang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Well, I am hoping sana maganda ating gising ngayong umaga at meron tayong very energetic na aura. And also please, don't forget to pray always everyday mga kababayan. Lagi ko yung sinasabi dito at lagi ko yung nire-remind sa inyo mga kababayan kasi nga yung prayers ay very powerful ho yan. Okay, so please, don't forget to pray always everyday. So before tayo mag-start po ng ating balitaan ngayong araw mga kababayan, please allow me to mention some names ating mga solid viewers dito sa ating channel. Unahin natin mga kababayan ang ating top 5 commenters. Yun o yung marami pong binitawan na comments sa ating last vlog, okay? Nandito po sa ating listahan, naunguna si Ma'am Shane Sibal. Also thank you kay Ma'am Lori Mamawag, Agriculture, Eduardo Cartera, and Ma'am Rosemary Baldos Bader. And also, i-shoutout rin po natin ang ating mga early birds. Shoutout natin si Ma'am Modisto Oligo, IB Oligo, Beatrice Oligo, at Samsam Oligo. Also hi to Ma'am Ryan World Begins from Virginia, USA. I-shoutout po natin si Ma'am Jeline Quezon, Klein Paat na nandyan sa Paris, France, Evelyn Garcia, Abraham Owanes from Tarlac City. Nandito rin po sa listahan si Nazir Abdulgani, Remy Mateo, and hi to Virgilio Villanueva. Mga kababayan, isa po sa pag-uusapan ngayong araw itong ginawang panawagan ng mga DDS supporters at mga DDS vlogger. Kasi sabi nila, wala na daw unity mga kababayan. Alam nyo ba, nag-declare na sila dito ng gera mga kababayan. So nanawagan dito yung mga DDS vlogger na meron din silang gagawin po na parang rally mga kababayan this coming December 15 na kung saan sasamahan nila si FPRRD na mag-file po ng kontra salaysay doon sa ifinal po na kaso ni Franz Castro mga kababayan, December 15 po. Kasi sabi nila, sabi po ng isang vlogger po na DDS na wala na daw unity mga kababayan. Kasi sabi niya, ang ka-unity ngayon ni PBBM ay si Martin Romualdez na mga kababayan. Sabi nila, binaliwala na daw si Bibi Sara. So ngayon, nag-declare na sila na wala na daw unity. So sila dito ay mapakita po ng suporta dito sa mga Duterte mga kababayan. Diba, alam ho natin na yung unity that is Marcos at Duterte. Pero ayon sa kanila mga kababayan, wala na daw Marcos Duterte. Bangkos, puro na daw Marcos ngayon at puro na daw Romualdez ang nangyari mga kababayan. So binaliwala lang daw si BP Sara. Ngayon, sabi po ng mga DDS vlogger na pati rin po daw yung mga Marcos loyalist na kung saan bumaliktad na ngayon at sumuporta daw doon sa mga Duterte mga kababayan. Isipin niyo yan, mga Marcos loyalist daw? I don't think so. Kilala ho natin yung mga loyalista mga kababayan kung gaano sila dito solid suporta sa mga Marcos. Alam ho natin yan. Pero ang kanilang ginawa dito na panawagan na sabi nila yung mga Marcos loyalist daw ay sumapi na daw dito sa mga Duterte at fully suporta na dito sa mga Duterte mga kababayan. At ayon pa sa mga DDS vlogger na pati rin daw yung mga Iskonian vlogger mga kababayan, bumalik na daw dito sa pagsuporta sa mga Duterte. Yung mga Iskonians vlogger. I think kilala po natin kung sino po yung mga Iskonian mga kababayan. At marami ditong nagtatanong, marami kong nabasa doon sa Twitter mga kababayan, ano daw ang magiging riskback dito ng mga Marcos supporter at pati po yung mga Marcos loyalist mga kababayan. Ano daw ang gagawin dito ng mga Marcos? Kasi nga merong gagawin dito na tipon-tipon yung mga Duterte. So ngayon, ako po nanawagan sa mga Marcos supporter at na mga loyalista na sana meron pong gagawin po na hakbang mga kababayan. Dapat ipakita natin kung gaano kainit ang ating suporta dito sa mga Marcos at kung gaano tayo karami mga kababayan. Okay? And also, pag-uusapan rin po natin itong nakakagulat na balita tungkol kay Jason sa mga kababayan. Alam nyo ba na si Jason Sa nagtatrabaho pala dyan sa SMNI? At alam nyo rin ba na 1 million pesos po ang sweldo ni Jason sa mga kababayan?
Yes, totoo. Ngayon ko lang alam na si Jason Sa ay nagtatrabaho pala dyan sa SMNI. Kasi alam nyo mga kaabayan, nakikita lang ho natin siya na in-interview isa po sa mga portion or isa po dyan sa mga segment ng SMNI mga kaabayan sa kanilang news. Pero ngayon lang natin alam or kahapon nga pala kasi nga sa nangyari doon sa hearing sa franchise po sa SMNI mga kaabayan doon sa Kamara na kung saan tinanong siya dito ni Suarez, konektado pala itong si Jason Sa dyan sa SMNI. So nireveal niya kung magkano kanyang sweldo, milyon mga kaabayan, at marami talagang nagulat at meron pong nagtanong dito kung saan kinuha yung pera pang sweldo dito kay Jason Sa mga kaabayan. Bakit, Sir Ivan? Mamaya ipapakita natin yan. E also pag-uusapan rin po natin na si Eric Celes, nireveal na niya ang kanyang source doon kay Representative Gus Tambunting mga kaabayan. Yes, meron na pong source. Ayon po yan kay Tambunting. Pero meron ditong pasabog po na parang ribat dito ni Eric doon kay Tambunting makahabayan. Ipapakita natin yan mamaya. Also pag-uusapan rin po natin. Alam nyo, ito na galit talaga, nakakagalit na balita na kung saan yung mga anti-Marcos ay gusto na nila matigi si PBBM makahabayan. Yes, ito yan. Merong vlogger na sabi nila, kasi nga, di ba napakita na kahapon si PBB mga kabayan, nakipakita doon sa isa po sa mga event ng Scout Jamboree ba yun? Scout Jamboree or National Scout Jamboree. Napakita po si PBM and also doon rin po sa event ng Iloilo, sa Panis ba yun na merong distribution dito at saka tulong po para sa mga kababayan natin mga farmers. Nagpakita na po si PBM. Pero sila po yung napahiya mga kabayan kasi ang pag-akala nila si PBBM ay meron pong parang grabe na sakit na makabayan. Sabi pa nga yan ni Maharlika or ni Hitan makabayan. Mamaya ipapakita natin yan kasi gusto ko silang i-debunk dito makabayan. Alam nyo, honestly, ako po yung talagang naawa dito kay PBBM. Gusto nilang mawala na si PBBM. Gusto nila na matigil na si PBBM makabayan. At saka pag-uusapan rin po natin itong plano ng senadora na si Risa Hontiveros. Gusto niyang paimbestigahan yung relihiyon ni Pastor Kibuloy makabayan, yung Kingdom of Jesus Christ. Alam ho natin na meron pong kaso si Pastor Kibuloy, di ba alam ho natin yung kanyang kaso makabayan? Ayaw ko lang pong banggitin dito kasi medyo medyo red flag siya sa kay YT makabayan. Kapag banggitin na natin yung term na yon, medyo problema ho yon. Pero alam ho natin kung ano po yung kaso ni Pastor Kibuloy. Mamaya pag-usapan natin yan at syempre marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi tayong marandalang banong pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo magsama kabayan, please allow me to shout out sa ating pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan rin po mga kababayan nating DDS all over the world. Howard to the mga kababayan, lalong-lalo na maraming salamat sa Unity Team supporters. And of course, i-acknowledge po natin mga kababayan, i-welcome natin ang ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So, una sa ating pag-uusapan, dito muna tayo sa issue po ng SMNI. Sa SMNI franchise mga kababayan, na kung saan dito po ibabalita na isiniwalat na po or inilahad na po ni Eric doon kay Tambunting ang kanyang source mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Lusot na po sa Kamara ang resolusyong humihimok sa NTC na suspendihin ang prangkisa ng SMNI. Samantala, dumulog naman sa Korte Suprema ang mga kabiyak ng mga host ng SMNI na nakadetain sa Kamara. At yan po ang sanipuwersang tinutukan ni Tina Pangliban Perez at Dano Tingkungko. Pinagtibay na sa plenaryo ang resolusyong humihimok sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang prangkisa ng SMNI. Sana po ay suspindihin nyo muna habang tinitingnan natin lahat po ng mga violations na nangyayari. Inuprubahan nito ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa mga paglabag umano ng Suara Sug Media Corporation, SMNI, sa ilang probisyon ng kanilang prangkisa, ng konstitusyon at ng KBP Code. Ang mga lumalabag sa tiwalang pinagkakaloob ng taong bayan ay dapat managot
sa ilalim ng batas. The NTC may consider, Your Honor, but we take into account also the other jurisprudences in light of this. Naungkat din sa pagdinig kung sino ang ultimate beneficial owner ng SMNI matapos sumulat si Pastor Apollo Quiboloy sa komite na hindi siya dadalo sa pagdinig dahil wala naman daw siyang kinalaman sa operasyon ng SMNI mula 2019 nang aprubahan ng prangkisa. Magkakaiba ang pahayag ng mga abogado ng SMNI. In 2018, Pastor Apollo owned 1.5% of the stock holdings of Suara Sug Media Corporation. But sometime in 2021-2022, he donated his shares to the cooperative. But based on our record, Mr. Chair, Pastor Apollo Quiboloy is the beneficial owner only in 2020. Iba rin ang mga nakasaad sa mga dokumentong isinumite ng SMNI sa Kamara as sa Securities and Exchange Commission. It is very clear, based on our documents, and I will furnish you a copy, that he is or he was ultimate beneficial owner at least up to April 29, 2021, which is beyond the enactment of the RA, which is 2019. Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ho yun na dito. Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file po. Hindi po ba to SEC, this is grounds for cancellation because SEC. of fraud? Yes, Mr. Chair. Any document that appears to be fraudulent or false or contains false statement submitted in support of filing of articles of incorporation or any amendment that constitutes fraud in the procurement and may be cancelled, Mr. Chair. Iimbitahan ulit ng komite si Quiboloy sa susunod na pagdinig. Naungkat din ang umano'y partnership ng SMNI at ng TV network ng gobyerno ng China. This is very dangerous, no? Alam naman natin ang linalabas ng China ngayon, lalo na sa West Philippine Sea, ay puro kasinungalingan. Nilinaw ng SMNI na hindi pa pinal ang kasunduan pero ongoing na raw ang video sharing nila. Iniulat din ng SMNI sa komite na sinuspindi na nila si Jeffrey Celis at nireprimand si Lorraine Badoy. Nakadetine pa rin at naka-hunger strike ang dalawa sa Kamara. Emosyonal si Badoy nang tumanggap ng mga bisita kanina. 6 days, 24/7, walang kain, tubig lang. Sumulat si Celis sa komite para palayain siya dahil hindi na raw makakain ang kanyang ina. Bago ang Pasko, para makauwi sa aking ina at sa aking mga anak. Nagsorry rin siya sa inasal niya sa nakaraang pagdinig at sa hindi pag-check sa tinimbre sa kanya tungkol sa maling impormasyong may 1.8 billion peso travel fund ang speaker. Binanggit na rin niya ang kanyang source sa Legislative Committee Chairperson. A name was given. So there is a source? Yes, there is a source. Okay, and I will have to discuss this, of course, with the committee and the Speaker and the Senate President. We will have to validate all of that. Mail. Hindi pa rin inaksyonan ng komite ang hiling niyang makalaya dahil sa petisyong inihain ng mga kaanak nila sa Korte Suprema. Nagpasaklolo na sa Korte Suprema ang pamilya ni na dating kadre ka Eric Celis at dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy para sa kanilang kalayaan mula sa detention facility ng Kamara matapos silang i-contempt sa pagdinig. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. 6 na araw na ngayon mula nang natitine sa Kamara ang dating kadre na si Jeffrey Ka Eric Celis at dating NTF-ELCAC spokesperson Dr. Lorraine Badoy matapos silang ma-contempt habang dinidinig ng House panel ang prangkisa ng SMNI noong nakaraang linggo. Lunes ang hapon, nagpasaklolo na ang mga asawa nila Badoy at Celis sa Korte Suprema para sa kanilang agarang paglaya mula sa House detention. Kasama ang abogado na si dating Malacanang spokesperson Attorney Harry Roque, naghain ng mga ito ng habeas corpus, a certiorari para ideklarang walang legal na basehan ang House detention at mayroong grave abuse of discretion. Matatanda na pinakontempt ng mga kongresista si Ka Eric at dinetain sa loob ng House of Representatives matapos itong tumangging pangalanan ng kanyang source sa 1.8 billion na travel expense daw ni House Speaker Martin Romualdez habang si Badoy ay kinontempt dahil sa naging sagot nito sa advertisement ng programang Laban Kasamang Bayan. Para sa kampo, illegal ang naturang House detention. Malinaw po na illegal. Unang-una, hindi po dapat mapilit ang mamamahayag
na ibunyag ang source niya dahil nga po sa Sotolo, at dapat po bago magpakulong, binibigyan muna ng pagkakataon na marinig ang mga resource persons sa Kamara. Tunay pong makapangyarihan ng Kongreso, tunay po na meron sila kapangyarihan magpa-aresto na wala pong indefinite period of time. Pero meron pong mas makapangyarihan sa mga congressman at congresswomen. Yan po ang saligang batas. At narito kami sa Korte Suprema para dumulog sa Korte Suprema para muli panindigan po ang supremacy ng ating saligang batas. 20 years kaming nasa kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamarcha at nagsumisigaw na ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni Ka Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa naming lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si Ka Eric, hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya, kulong agad. Saan ang justice nun? Sana mapakinggan kaming wala silang ginawang masama as far as yung ating batas is concerned. Naniniwala naman ng mga petitioner na agad na aaksyonan ng Korte Suprema ang kanilang apila. Gusto ng mga asawa nila Badoy at Celis na makasama mga ito bago ang Pasko. Sa kanilang petisyon, gusto nilang makalabas ng house detention ang dalawa bago o sa December 15. Na nag-file kami, naglagay po sila ng rush na annotation. Kasi habeas corpus po, pinaka mataas na prioridad ng hukuman. Dahil ang habeas corpus, matagal na pong sandata yan para pangalagaan ang kalayaan ng mga mamamayan. So naniniwala po kami na didinggin kaagad ng Korte Suprema to dahil ito nga po ang pinakamataas na prioridad sa ating hukuman. In the spirit of Christmas, na siguro in God's will, masusolusyonan agad ito. Gusto niyo po makasama sa Pasko? Siyempre, ang ina ni Ka Eric ay noon pang Martes hanggang ngayon na umiiyak umagat hanggang gabi. Kaya ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Pamilya, kailangan makasama namin yung aming asawa. Sana mapakinggan kami ng Supreme Court na medyo agabyado sila sa nangyari sa kanila. So hopefully they will rule in our favor. Samantala, binaliwala naman ng asawa ni Celis ang mga kritisismo sa ginagawang hunger strike ng kanyang asawa habang nakakulong sa pasilidad ng Kamara. Matatandang nag-hunger strike si Celis at si Badoy bilang pagprotesta sa ginawang pagpapadetine sa kanila ng House panel. Wala po akong masabi. Wala. Karapatan nilang magsabi na kung ano-ano. Para sa akin po, hindi natin ma-appreciate ng tao. Kung magbabash sila, so be it. Okay mga kabayan, so pag-uusapan natin yung last part na kung saan tungkol dito sa hunger strike na ginawa po ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy. Ayon po ng mga netizens at talaga ito yung viral mga kabayan na hindi daw hunger strike ang ginagawa po ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy, kundi isang intermittent fasting. I think alam mo natin yung intermittent fasting. Lagi niyang ginagawa po ng mga, siyempre yung gusto pong magpapahit mga kabayan, pero hindi naman po bago yung intermittent fasting. Ginagawa ho yan ng mga Muslim. At mas grabe pa nga yung Muslim mga kabayan. Kasi nga, during Ramadan, meron silang ginagawa dito na intermittent fasting na 1 month ho mga kabayan. Isipin yan, 1 month ho sila na magpagutom dito yung mga Muslim. So, hindi naman yan bago. Kaya nga sinasabi dito na mga netizen na sabi nila, hindi pa ako nagsabi dito na drama-drama lang daw itong ginawa dito ni Ka Eric at saka ni Doc Lorraine Badoy. Pero siyempre, dapat sila naman kasi dito yung makapagsabi po ng totoo mga kabayan kasi sila dito ang gumagawa po ng hunger strike. So ngayon, babalikan ho natin itong sinabi po ni Representative Gus Tambunting na nireveal na daw ni Ka Eric ang kanyang source doon po sa legislative bodies, doon po kay Tambunting mga kabayan. Di ba sinabi po ng Tambunting na sinabi na daw sa kanya ni Ka Eric ang kanyang source. At saka from there, imbestigahan na nila kasama po ang Senate President at saka ng iba po ng mga
senador mga kababayan. Ngayon, nabalitaan ho yan ni Ka-Eric. So si Ka-Eric, meron siyang pasabog mga kababayan, sabi niya, or ayon po dito sa balita, kasi before po nag-vlog si Sir Ivan, half hour ago, nagpalabas na dito ng statement at saka balita yung SMNI. Sabi dito, Ka-Eric, pinasinungalingan ang pahayag ni Representative Tambunting na pinangalanan niya na ang kanyang source. Kasi sabi dito ni Ka-Eric, I revealed nothing to Committee Chairman Tambunting. That's his version of his story. I stand by the protection provided to every journalist about the non-compulsion on the revelation on their sources of information as provided for by the Soto Law amended. Sabi pa dito, whatever claim made by Committee Chairman Representative Tambunting are his personal story. And I don't subscribe to it, especially when our conversation was done in confidence as a privileged communication between the two of us. So ang ibig sabihin dito ni Ka-Eric, nagsinungaling daw itong si Tambunting makabayan. Ayon ho yan ni Ka-Eric. Sabi pa dito, I have not and shall not reveal my true source of a valid information question pertaining to question on public spending of public funds. So ngayon, sino sa tingin dito makabayan ang nagsasabi ng totoo? Si Representative Tambunting ba or itong si Ka-Eric? What do you think? Please comment down below. So nga mga kababayan, naglibot-libot po ako doon sa Twitter na kung saan tungkol dito sa balita po ni Ka-Eric na nireveal na daw niya ang kanyang source. Ngayon natawa ako doon sa Twitter kasi nga merong lumabas doon sa mga comment po ng mga netizens. Sabi nila na ang source daw ni Ka-Eric allegedly BG yung name mga kababayan. Alam ba natin yung BJ? Di ba sabi po ni Ka-Eric na senador ang kanyang source at lalaki? Sabi doon sa mga nag-comment, BJ daw. BJ, parang bong ba? Bong ba yung source makabayan? Pero ang hirap talaga paniwalaan po na bong yung yung nagbibigay po ng source dito kay Ka-Eric na during pa sa time niya na NPA member pa siya, yun daw ang nagbibigay sa kanya ng informations, mga sensitibo daw na mga informations makabayan. BG ang name. So doon po sa Twitter, nag-viral ngayon, talagang nakaladkad dito yung pangalan po ni BJ. And alam mo natin kung sino po yung BJ na senador makabayan. Kung alam ho ninyo, please comment down below. So nakaladkad dito yung pangalan po ni Bong. Okay, so for naman tayo makabayan, pag-uusapan na natin itong si Jason Sa na kung saan meron siyang sweldo monthly na 1 million dito sa SMNI. Ulitin ko lang po, ngayon ko lang alam na si Jason Sa konektado pala dyan sa SMNI makabayan kasi ayon dito sa balita, nagkakahalaga ng 1 million kada buwan ang kinikita ng batikang broadcaster na si Jason Sa pagiging consultant ng Sunshine Media Network International or SMNI kay Pastor Kibuloy makabayan. Sa pagdinig nitong Lunes ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni Sonsa na nagsimula ito sa SMNI noong March 20. March 20 pa lang siya nag-start makabayan. That is before po siya nakasuhan dito or yung nakulong siya. Kasi nakulong itong si Jason Sa, that is August. And if I'm mistaken, that is August 15 yata yon. So sabi pa dito, tinanong daw ni Quezon Representative David Suarez na si Sonsa kung ano ang monetary benefit na natatanggap nito mula sa SMNI. Sabi dito ni Sonsa, the record would speak itself, Mr. Chairman. We will subject the record, sabi ni Sonsa. At para maintindihan natin makabayan, ipapakita ko lang po yung conversation mismo ni Suarez at saka ni Jason Sa. So for more details, let's watch this. Are you receiving any monetary benefits from SMNI? Are you? Yes, Mr. Chair. And would you be kind enough to detail to us how much you're receiving as consultant? The record would speak for itself, Mr. Chairman. We will submit the record. Okay. Can you just tell us, since there's a record, just tell us. It's a sizable amount, Mr. Chairman. Which is? This is 1 million. How much? 1 million. Per? Per month. Per month. Yes.
Thank you very much. Okay, so yan po ang ating ebidensya na sinabi po ni Jason Sa na milyon ang kanyang sweldo monthly, mga kabayan. Okay? Maganda kasi yan na meron tayong ebidensya dito. Pangit kasi kapag meron tayong binabasa, pero ang iba kasi hindi kasi maniniwala kapag hindi natin ipapakita na mismo yung tao ang nagsabi, mga kabayan. Okay? So take note, 1 million pesos ang monthly na salary ni Jason Sa bilang isang consultant dyan sa SMNI, mga kabayan. Maraming nagtatanong. Ayon po ng mga netizens, saan daw kinuha yung funds pangbayad dito kay Jason Sa, mga kabayan? Well, alam naman ho natin, malaki talaga na network itong SMNI at meron po sa itong mga fundings, mga kabayan, aside pa po dito sa mga sa mga advertisements. Pero ang point kasi na dito po sa mga netizens, sabi nila hindi daw ganun kadami yung mga advertisement daw ng SMNI. Bakit ganun kalaki ang sweldo ni Jason Sa, mga kabayan? Or baka daw nagsisinungaling lang itong si Jason Sa. Or baka meron silang nilagay doon sa kanilang document na yun po hindi totoo, mga kabayan. Kasi nga isipin natin, isipin natin na nireveal na po yung sweldo po ni Ka-Eric at saka ni Doc Loren Badoy na kung saan 100,000 pesos monthly ang sweldo po bilang anchor ni Ka-Eric at saka ni Doc Loren Badoy doon sa Laban Kasamang Bayan. Isipin nyo yan, isang talent, 100,000 pesos lang po yung sweldo. Diba? Mismong talent, 100,000 pesos lang po. So I think para sa akin, mga kabayan, well, syempre, iba-iba naman kasi tayo ng opinion dito kasi kay Jason Sa, parang hindi totoo. Parang hindi ako maniwala, mga kabayan. 1 million pesos, consultant sa SMNI, samantala yung kanilang anchor dyan, 100,000 pesos lang po. Or baka, hindi po totoo yung nireveal po na sweldo ni Ka-Eric or ni Doc Loren Badoy, mga kabayan. What do you think? Please comment down below. Okay, so punta naman tayo dito sa issue po ng relihiyon ni Pastor Quiboloy kasi nga ito po'y paimbestigahan doon sa Senado na ayon dito sa balita, mga krimen ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy babalatan ng Senado. At para meron din konteksto, mga kabayan, please bear with me. Gusto ko na pong basahin dito yung balita. Pinaimbestigahan ni Senador Risa Hontiveros ang mga krimeng kinasasangkutan ng Kingdom of Jesus Christ KOJC na pinamumunuan ni Pastor Apollo Quiboloy. Nitong Lunes, naghain na si Hontiveros ng Senate Resolution number 884 na nag-aatas sa Senate Committee on Women na kanyang pinamumunuan na siyasatin ang di umano'y kinasangkutan krimen ng KOJC. At alam ho natin, mga kabayan, di ba, meron siyang issue po dito na parang sundutan dito sa mga minor de edad, mga kabayan. Allegedly, meron daw problema o saka merong kaso daw si Pastor Quiboloy patay po dito sa human trafficking at saka sundot-sundutan at saka alam nyo na yung mga ayaw ko lang banggitin, mga kabayan, red flag ho yan ka white at saka alam nyo, mga kabayan, problema kasi yan, malaking problema kapag matutuloy po yung plano dito ni Hontiveros na paimbestigahan po yung SMNI kasi nga ayon sa balita at saka kung iintindihin natin, mga kabayan, kung Englishin daw na nabasa ko nga doon sa ABS-CBN, probe daw. Merong planong probe investigation gagawin dito sa KOJC. Na kung saan kapag probe kasi, mga kabayan, di ba katulad rin ho yan doon kay Senyor Aguila na mangyayari. Marami pong nagtataka kasi yung kaso ni Pastor Quiboloy, bakit daw hindi masyadong napag-usapan, mga kabayan, di ba panahon yan ni FPRD? So maraming nag-iisip dito na si Pastor Quiboloy protektado po ni FPRD, mga kabayan. Ayon sa kanila. Okay, so dyan naman tayo sa ibang usapin, mga kabayan. Pag-uusapan na natin dito itong mga ibinalita po ng mga vlogger kasi nga ang kanilang source, ito pong si Hitad, mga kabayan. Di ba? I think I'm sure na karamihan sa inyo napanood nyo na po yung vlog ni Maharlika na kung saan kasi nga yung hindi po napakita si BBM kasi nga nagkasakit siya sa letter C, mga kabayan. Alam nyo na yung bid ko at hindi natin siya nakita sa mga post, mga kabayan. Pero it doesn't mean hindi po nagtatrabaho si BBM. Nakita ho natin ang kanyang aktibo or aktibidad during po sa kanyang isolation time, mga kabayan. Diba? Ibinalita ko na yan kahapon. Pero sabi kasi dito ni Maharlika na mukha daw o baka totoo daw ang kanyang nasagap na balita na meron dang malubhang sakit si BBM. At kapag matigi daw si BBM, mamiligro daw dito si FL Lisa Arnita Marcos, mga kabayan. Kung bakit, ipapakita ko muna sa inyo yung sinabi po ni Maharlika para siyempre masabi dito na ating mga viewers, totoo po ang aking sinasabi dito. Okay? So for more details, let's hear this. So nakarating nga sa akin
palangga, datingin niyo malapit na si Kuting? Kaya nila tinatrabaho si Lisa Smugs, lingid sa kaalaman ng Pilipino. This is breaking news. Kaya nila tinatrabaho si Inday Sara, mga palangga. Kasi lingid sa kaalaman ng taong bayan, muntik nang madedo si Kuting nitong mga nakaraang panahon. At nataranta si Lisa Smugs. Kaya pala, ito, fresh na fresh, ang balita, muntik nang hindi ko na sasabihin sa inyo yung pinaka-detalyado muna. But, muntik na palang si Kuting. Hindi ka natin alam kung kasi hanggang ngayon, wala pa rin proof of life, picture-picture lang. So kaya pala mga palangga, nataranta si Lisa Smugs no si Kuting ay biglang inaratay. So you connect, pag ito, ning, gamitin ko yung magic wand, gawin ko kayong lahat smarte. Brilliant kayo lahat. Kaya pala, inaagahan nila ni Tambaluslos, ni Lisa Smugs na tinitira si Lisa, kasi, si Sara, kasi mga pato si Lisa Smugs ay natotorete na dahil muntikan ng si Kuting chuchu, magurgur. See? Kaya kung ako sa'yo, Inday Sara, binababoy ng Pilipino, you speak up, nag-speak up na si Inday. Diba? Dahil nakasuporta sa'yo ang majority. Binudol ka ni Kuting, binudol ka nila, ngayon bubuduhin ko sila. Diba? Diba? Binudol ka, ako mabubudo, diba? Bongga lang sila naman pwede mambudol. Pwede rin ako mambudo. I have this power right now. Diba? Binigyan ako ng kapangyarihan ni Atty. Glanchong. So, yun pala yun, mga palangga. So, yun pala yun. Kaya, tignan inyo, kung bakit sila gano'n nagmamadali. First, gustong pabagsakin si Inday muna. Diba? So, then si Pangulong Duterte gusto nilang pabagsakin ng SMNI para mawala na ng platform. Then yung mga anchors, diba? Na sinight in contempt nila hanggang ngayon nag-hunger strike si Ka-Eric at saka si Doc Lorraine, diba? Na itong mga buwakan ng inang kongreso na bayad na yung mukha nila, sinungalingalan na sila ng pera nang galing sa pera ng bayan ni Martin Tambaluslos. Minamadali nilang ligwakin tayo mga palangga, pababain tayo ng bonggang-bongga kasi natataranta sila na baka any moment right now ay machuchugi na si Kuting dahil sa kanyang mga nararamdaman. Kaya, bakit nila tinitira si Inday? Kasi once na madedo si Kuting in any moment, ngayon, bukas makalawa, goodbye Lisa Smugs. Magbabayad kang jutang Genimes ka. Lahat ng mga pagnanakaw mo, pagpapanalo mo sa loto every other day, pagtatransport ninyo nila Mel, ng nakaw na yaman, yun ang pagpapanalo sa loto, mananagot kayong lahat. Kaya natatarantakan, sinayupak ka ng muntik ng matsugi ang polboronic mong jawars. Okay, nag-claim sila makabayan, 'di ba? Naghangad sila na gusto nila na matsigi na si PBBM. Ulitin ko dito, kapag tayo po mag-claim ng ganyan makabayan, meron tayong sasabihin po na hindi maganda sa ating kapwa-tao, babalik ko yan sa kanilang makabayan. Karma is real at ganun po kabilis po yung karma makabayan. Gusto lang matitigi kaagad si PBBM? Well, matagal pa po yan. At very healthy po si PBBM makabayan. So ngayon, itong vlog po ni Hitad Makabayan, ginamit ho yan ng meaning marami po ng mga vloggers na kung saan kinompare kasi nila yung paglabas po ni PBBM kahapon makabayan. So para alam ho natin itong picture na to, meron pong vlogger na nag-compare niya na kung saan nung una daw na umupo si PBBM, yung pagkaupo pa lang daw ni PBBM, healthy pa daw tingnan si PBBM. So ngayon, mga 2 years pa lang makabayan, medyo nag-iba na daw yung anyo ni PBBM. Well, take note.
Take note, may edad na po si PBBM. 60 plus na po siya, mga kababayan. At siyempre, ganun po kagrabe at ganun po ka-stress ang kanyang trabaho. Marami kang iniisip. Yan po ay talagang grabe po na trabaho ang presidente, mga kababayan. Kaliwat kanan dito ng mga meetings, kaliwat kanan dito sa sa pag-check po ng mga bills na dapat ng kung mapirmahan niya, magiging batas na, at kaliwat kanan dito ang kanyang state visit. Hindi ka mangayayat niya ng mga kababayan. Kasi nga kung nakita natin dito, nangayayat po si BBM. Yes, ito naman talaga yan. At saka meron ng vlogger na nagsabi niyan, kung titignan niyo daw yung anyo daw ni BBM, ang kanyang mata, ang kanyang ilong, ang kanyang buhok, sabi na parang hindi na daw si PBBM, mga kababayan. Maniniwala ba tayo na hindi na si PBBM yung napakita kahapon doon po sa ginawa po na event doon sa Jamboree, mga kababayan, sa Iloilo, hanggang pumunta siya doon sa Darpo na event na kung saan distributions dito at saka mga assistants po, mga gamit para doon sa kababayan natin mga farmers. Hindi ba yon si PBBM? Diba? Sino ba yung nalakad na yan? Multo? Sabi daw ng mga kababayan, nag-reincarnate daw si Apulacay. Pero tingnan natin, parang kamukha naman talaga ni Apulacay si PBBM eh. At saka nung nagsalita nga siya, mga kababayan, medyo pumayat ng konti si PBBM, mukha talagang si Apulacay. Diba? Napansin nyo ba? So yun po ang sinabi sa isang vlogger dyan. At gusto niyang guluhin lang daw. Gusto niyang guluhin itong mga kanya mga viewers, yung ibang po ng mga Marcos loyalists na nanonood rin sa kanya. Gusto niya ipahiwatig na hindi na daw si PBBM yung nagsalita, kundi si Apulacay na, mga kababayan. Diba? Mukha naman talagang si Apulacay. At para meron tayong ebidensya dito, ipapakita ko sa inyo yung event kahapon na kung saan pumunta po si PBBM doon sa Iloilo, mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Beneficiaries of the land titles and farm machinery equipment. Ayan, lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyo tanan. Yun ang Ilonggo. Ay, kami ni Secretary Conrad ay talagang tuwa kami na magawa namin ito dahil hindi nyo na itatanong, baka maalala ninyo na ang Land Reform Program ay sinimulan ng aming mga ninuno, ang aking ama at ang kanyang lolo na siya rin naging Agrarian Reform, Secretary for Agrarian Reform. At yun, at that time, yun ay bagong departamento. Wala namang Agrarian Reform Department bago ng panahon ng aking ama. Ang unang batas na ginawa ng aking ama ay ang Agrarian Reform. Dahil sa buong buhay niya, yun ang lagi niyang sinasabi na hindi tama na ang ating mga magsasaka na pinaghihirapan at nagtatrabaho na taon-taon na wala naman silang lupa. Kaya ang agrarian reform ay naging priority ng administrasyon ng Marcos at ngayon na may administrasyong Marcos ulit, naging priority ulit ang agrarian reform beneficiaries at ang pagbigay ng mga titulo at ng tulong at suporta. Alam niyo po, ang agrarian reform, hindi lamang po yan dahil hindi lamang pagbibigay ng titulo. Meron din kasama dyan sa Agrarian Reform Program yung tinatawag na support. So, hindi lamang yung pagbigay ng titulo, hindi lang pagbigay ng CLOA, kung hindi ang pagbigay ng, kagaya ng nakikita natin sa labas, yung mga farm machineries, yung mga iba't ibang gamit upang pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka. Kaya naman po, hindi siguro naming akalain na abutin ng ganito katagal. Ngunit, umabot na nga ng ganitong katagal, kaya naman kami ay minamadali namin at ginagawa namin ang lahat upang ang Land Reform Program ay matapos sa administrasyon ko at lahat ng may hawak na CLOA, lahat ng may hawak na dapat a beneficiary, na nakalista as beneficiary, ay mabigyan ng titulo at mabigyan ng suporta ng ating Agrarian Reform, ang Agrarian Reform Department at saka ang Department of Agriculture. Lahat na po
ng iba't ibang departamento ay pinagsama-sama natin para tulungan ang ating agrarian reform beneficiaries. Kaya kami, tuwan-tuwa kami pagpunta namin dito na marami na kaming nagawa, marami na kaming nabigyan ng titulo at patuloy ang proseso sa pagbigay na para sa ating mga farmer, para pagbigay ng suporta sa ating mga farmer, hindi lamang dito sa Region 6, kung sa buong Pilipinas. Dahil nga naman, kailangan natin kilalanin na kailangan natin hindi natin makakalimutan na lahat naman kayo ay pinaghihirapan talaga ninyo ang maging pagsasaka, pag-aalaga sa inyong mga lupa para sa pagpakain ng buong Pilipinas. The distribution of more than 2,900 hectares of land to more than 2,000 beneficiaries here in Western Visayas today is in the pursuit of agrarian reform in our country. In the same manner, ito nga yung aking sinasabi, ang pag-deliver ng mga fertilizer, ng mga makinarya, mga facilities ay makakatulong upang makamtan natin ang ating hinahanap at ang ating pinapangarap na magandang kinabukasan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga sinasaka, at para sa mga susunod na henerasyon. With the distribution of these titles in Western Visayas in other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin, ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Para ituloy ang ating nagawa na dito sa agrarian reform, I ask the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. So to those who will be receiving their titles today, who have received their titles today, I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan ninyo na mabuti itong magandang pagkakataon na naibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hakbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hakbang upang palakasin, pagyamanin, at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Nang makayanan nating makatulong sa iba pang mga Pilipino at makipagsabayan sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Sama-sama tayong kikilos para sa mas maginhawang bukas at mas matatag na bagong Pilipinas. Ladies and gentlemen, let us all come together to empower our farmers, bring equity to our people, raise the productivity of our lands. We will continue to pursue food security, economic prosperity for the present and succeeding generations. With all of us united in this goal, basta tayo'y nagkaisa. Ito yung ating sinisigaw sa kampanya. Hindi lang po yan, yung pagkakaisa na ating isinigaw sa kampanya ay hindi lamang yung campaign slogan. Yan po ay tapat na aming paniniwala. Upang maging magandang patakbo ng Pilipinas, kailangan sabay-sabay tayong mga Pilipinong nagtutulungan upang maramdaman naman ng kahit na lahat ng Pilipino, kahit saan man sila, pati yung nasa abroad, maramdaman nila ang pagpaganda ng ating kabuhayan. So let us continue to work. Let us continue to support our farmers. The farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Ginawa na nila. Sila ay nagsisikap ilang taon na, ilang dekada na yung iba. At wala na kaming sa aming palagay ay walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag at ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya't na ngayon, kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Para mabigyan naman tayo. Dahil po, tayo ay humaharap ngayon
sa problema ng tinatawag na food supply, ang pagpakain ng ating mga kababayan. Napakahalaga ang bahagi ng ating mga magsasaka upang makamtan natin ang masasabi natin sufficient food supply sa presyo na kayang bilhin ng ating mga consumer, lahat ating mga kababayan. Ngunit hindi namin makakalimutan na kailangan din na maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kung tayo'y magkaisa at patuloy natin na isulong ang programa ng agrarian reform, then we can say that every Filipino will begin to live a meaningful and dignified life. Mabuhay tayong lahat, mabuhay ang mga agrarian reform beneficiaries, mabuhay ang Region 6. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon po. O yan ha, ebidensya. Nakikita nyo na si PBBM, napaka-healthy makaabayan. Yan ba ang may mukhang sakit? Well, nakasakit naman talaga si PBBM how many days ago, pero nakarecover naman kagad makaabayan. Siyempre, tayong mga tao, nakakasakit rin po tayo. Kasi hindi naman po tayo robot. Normal lang po ang magkakasakit. Pero at least, makarecover kagad makaabayan. At yan rin po ang nangyari kay PBBM, nakarecover rin po. Matagal pa. Hoy, hitad, matagal pa po matigi si PBBM. Kasi siyempre, si PBBM, napaka-healthy na tao at marami rin po nagpe-pray sa kanya. Mga loyalista, mga Marcos supporter, pinag-pray po ang kanyang health na sana gaganda lagi at maganda lagi ang health ni PBBM everyday, araw-araw. Diba? Lagi ho yan ipinag-pray po ni Sir Ivan. So aside pa po sa mga Marcos loyalist, ipinag-pray rin po ni Sir Ivan si PBBM na sana maganda lagi ang kondisyon, maganda lagi ang health po ni PBBM. Okay? So nakakahiya, no? Mission failed kayo, pinag-pray ninyo, gusto nyong matigi agad si PBBM, nakakatawa naman. Baka babalik ho yan sa inyo. So anyways, shoutout na po natin ating mga solid viewers. Shoutout kay Ma'am Carclia, CCT Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, J Cabal, Lentek Power Force Team, Tita S, Aiko, Pax, JZC, Elzar, Caitlin, Wenzel Paises, Lady Net, Sir Castillo, Sir Golfi, Tatay Amig, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Hi to E4 Skills, Nonoy Florin Hills, Rio Amado, Angelita Holsinger, Botsi Stella, Rosa Gonzaga, Army Lagaso. Nandito rin po sa listahan kasama natin si Ma'am Maria Cristina F. Manimbao, Maricruz Hernandez, Geraldine San Buenaventura, Leo Toto, Lemuel Pasco, Gina Orpelia, Maiti Baiza, Auri Antonio TV, Analisa Gomez, Elena Calapes, Reynaldo Rigua, and hi to MLCO Gameplay Vlog and Ma'am Josephine Cornelius. So yan po ating mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo po si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko ang aking pamilya. Ang aking pamilya ay nahaharap sa maraming problema at paghihirap. Nakakaramdam tayo ng pasakit at panghihina. Panginoon, pangunahan at gabayan mo po ang aking pamilya upang maibsan ang aming pasakit at ang aming mga paghihirap at problema ay malutas. Naniniwala kami na walang imposible sa Diyos. Handa kaming ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Dear God, patnubayan mo po kami sa pamamagitan ng iyong kamay nang sa gayon ay harapin namin ng may pananampalataya ang lahat ng mga balakid sa aming harapan. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara! BBM Sara! Pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara! BBM Sara! Para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara! BBM Sara! Walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara! BBM Sara! Ang
At ang busy na mahal ang